Nilinaw naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na mga tao sa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at hindi ang Pangulo mismo ang tumanggap ng kickback mula sa 100 billion peso budget insertion sa 2025 national budget. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, kinumpirma nga ni Senator Ping Lacson na may nangyaring insertion sa pambansang budget ngayong taon na nagkakahalaga ng 100 billion pesos. Pero hindi raw ang Pangulo kundi mga tao nito ang gumamit sa kanyang pangalan para maipasok ang naturang mga proyekto na pinondohan ngayong taon. Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Pinabulaanan at tila ipinagtanggol pa ni Senator Ping Lacson si Pangulong Bongbong Marcos sa mga paratang na siya ang nag-utos ng 100 billion insertions sa 2025 national budget kung saan 25 billion dito ang nakuhang kickback ng Pangulo. Taliwas ito sa pahayag ni dating Congressman Saldico sa mga video na kanyang inilabas kamakailan. Na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Sa halip, itinuro ni Lacson, sina Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos Bersamin at Education Undersecretary Trajib Olivar na tumanggap ng kickback batayan niya sa testimonya raw ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pagtatanggol pa ni Lacson kung mismong ang Pangulo ang nagpasok ng 100 billion sa BICAM, bakit niya ito i-veto? Anya, common sense lang, hindi mag-uutos ang Pangulo ng isang bagay na siya rin mismo ang tatanggi sa final budget. Giit ni Lacson, malinaw sa kanilang pagbusisi na sa 100 billion na proyekto, 81 billion ang napunta sa DPWH habang 19 billion ay inilaan sa iba't ibang ahensya. Ibinunyag pa ni Lacson ang umano'y arrangement ng mga opisyal, tig-isang armor van, sina Bersamin at Olivar kung saan inililipat ang pera sa basement parking ng isang hotel sa Maynila. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from I think March hanggang April yung delivery. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. Ayon kay Lacson, ang 8 billion na na-deliver kay Olivar ay katumbas umano ng 16% na komisyon sa 81 billion na proyekto. Dagdag pa ng senador, sinabi raw ni Olivar kay Bernardo na mismong si Secretary Bonoan ang nagtanong kay Executive Secretary Lucas Bersamin kung sino ang magfa-facilitate ng kabuang 52 billion sa DPWH share na sinagot umano ng ES ng "We will take care of it". Sabi ni Lacson, isinulat ito ni Bernardo at ipinadala sa Pangulo at nang makarating sa Pangulo. Sunod-sunod ang pagbibitiw sa pwesto ni na Secretary Lucas Bersamin, Yusek Adrian Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at si Yusek Trajib Olivar. Sinang-ayunan naman ito ng Senate Finance Chairman na si Senator Win Gatchalian. Sakto raw ang numbers sa nakita nilang budget breakdown. Ngunit tanong ni Gatchalian paano nagawa ng mga undersecretary na magpasok ng 100 billion sa budget. Sinong hindi maniniwala kapag Bersamin na nagsabi na utos ni Presidente na mag-insert kayo? Now, so ito yung conspiracy, Secretary Bonoan, as far as DPWH. Ali, sabi ni Senator Ping Lacson, dapat daw na ituloy ang investigasyon dito sa mga opisyal kahit pa sila ay nagbitiw na sa pwesto. Balik sa iyo, Ali. Mean, tayo ba ay meron ng pahayag ng denial mula kay former Executive Secretary Lucas Bersamin dahil napakabigat ito, no? Pagkatapos ng kanya pagbibitiw at pinalitan nga nitong dating Secretary ng Finance na si Ralph Recto bilang executive. Yan ang little president, hindi ba? Yan ang tawag sa ating executive secretary. Meron bang denial na tayong narinig mula kay former ES Lucas Bersamin?
Sa ngayon, Ali, wala pa silang inilalabas na mga opisyal na pahayag. Bagamat si Yusek Olivar ay kasama na sa iniimbestigahan, pero yung kanyang pamangkin na si Yusek Bersamin ay wala pa ring pahayag hinggil dito. Okay. So doon sa liham nga ikamo ni Undersecretary Bernardo kay Pangulo. At ito nga ang ikinwento, kaya sunod-sunod itong mga pagbibitiw nitong matataas na opisyal na ito. Ano naman ang papel ni Budget Secretary Amina Pangandaman dahil walang nababanggit dun sa sa circumstances naman ng kanyang pagkakasangkot dito, kung meron man. Ali, siya daw ay nag-resign out of delicadeza dahil ang sinasabi ay dun sa mga investigasyon na una-unang investigasyon ng Senado ay nagsabuatan umano itong mga ahensya ng gobyernong ito para maiproseso yung pondong yan dahil lumilitaw na kapag inirekomenda daw ng DPWH o ng tanggapan mismo umano ng Pangulo, yan ay pupondohan naman ng DBM. Ang nagpapasalamat si Secretary Pangandaman sa ibinigay na tiwala sa kanya ng Pangulo at handa raw siyang tumulong sa anumang mga investigasyon. Okay, maraming salamat, Mian Corvera, nag-uulat live mula sa Senado.